Nanginig ang mga kamay ko, habang pinapanood ko ang kaguluhang nagaganap sa paligid ng maingat kong inayusan na hapagkainan. Ang mga Christmas lights na ilang oras kong isinabit ay ngayon ay nagbibigay ng nakakaparatang na mga anino sa mga mukha na akala ko kilala ko na. Mga mukhang nagsinungaling sa akin, nagtraidor, at sumira sa akin. Alam mo pala, bumigay ang boses ng asawa ko. Biglang nawala ang kulay sa mukha niya nang tumitig siya sa lalaking nakatayo sa may pintuan namin. Ang lalaking inimbita ko. Ang lalaking ang presensya niya lang ay parang bomba na sasabog at sisira sa lahat. Ngumiti ako. Hindi mabait na ngiti. Ito ang ngiti ng taong 6 na linggo naglano para sa eksaktong sandaling ito. 6 na linggo nilulunok ang lason. 6 na linggo nagkunwaring hindi ko alam ang katotohanang unti-unti akong pinapatay mula sa loob. Ay, honey, sabi ko, matamis ang boses na parang arsenic. Sabi mo maging mature daw ako, at ginagawa ko naman. Ang babaeng katabi niya, ang minamahal niyang ex, ang pinilit niyang isama sa family Christmas Eve dinner namin, ay naging kasing puti ng nyebe sa labas. Ang perpektong manicured niyang kamay ay lumipad papunta sa bibig. Alam niya na kung ano ang susunod. Alam niya kung sino ang nasa pintuan na iyon. At doon na nagsimula ang totoong sigawan. Pero mauna ako sa kwento. Ibabalik muna kita sa tunay na simula ng bangungot na ito. Sa sandaling natuklasan kong perpekto pala ang buhay kong puro kasinungalingan lang. 3 buwan na ang nakalipas, noong naniniwala pa ako sa happily ever after. Noong araw na nakita ko ang mensahe. October 15 iyon. Naalala ko ang petsa dahil 7 taong anibersaryo namin ng kasal. 7 taon kasal kay Marco Reyes, ang lalaking minahal ko mula college pa. Ang lalaking nangako sa akin ng forever, sa ilalim ng mga bituin, sa isang bahay tabing dagat sa Batangas. Ang lalaking hawak ang kamay ko noong 2 beses akong nakunan, at sinabi na magkakaanak pa rin tayo balang araw. 7 taon at may butterflies pa rin ako sa tiyan tuwing uwi siya. Buong araw ko inihanda ang anniversary dinner namin. Paborito niyang herb-crusted rack of lamb, roasted potatoes, at asparagus. Bumili ako ng bagong damit, deep emerald green. Ang kulay na lagi niyang sinasabi na nagpapaganda ng mga mata kong kayumanggi na parang jade. Nagsini ako ng kandila sa buong bahay namin sa isang subdivision sa Quezon City. Perpekto ang lahat. Lahat ay kasinungalingan. Tumunog ang cellphone ni Marco sa kitchen counter habang naliligo siya. Hindi ako madaldal sa gamit ng iba. Hindi pa talaga ako ganun. Pero may kung ano sa paulit-ulit na pagtunog niya. Matigas at urgent ang nagpagulo ng tiyan ko. Lumiwanag ang screen na may preview mula sa contact na nakasave na EA. Hindi ko matanggal sa isip ko yung nakaraang weekend. Kailan ulit kita makikita? Sinabi mo na ba sa kanya? Namanhid ang mga kamay ko. Nahulog ang bote ng red wine na hawak ko, pero nasalo ko bago tumama sa sahig. Parang martilyo ang tibok ng puso ko sa dibdib. Hindi pwede ito ang tingin ko. Dapat may paliwanag. Binuksan ko ang phone niya. Alam ko ang Pasko petsa ng anniversary namin. Nakakatawa sana ang irony kung hindi ako nasusuka. Nagload ang mga mensahe. Nag-scroll ako pataas. Nakakakirot ang bawat salitang nabasa ko na parang acid sa balat ko. Namiss ko ang mga kamay mo sa katawan ko. Hindi kanya naiintindihan katulad ko. Tayo talaga ang para sa isa't isa. Palagi na lang. At sagot ni Marco, alam ko. Ginagawa ko na. Fragile siya simula nung pangalawang pagkakunan. Kailangan ko lang hanapin yung tamang oras. Maging matiyaga ka lang. Ikaw ang gusto ko. Palagi kang ikaw. Bumagsak ang phone mula sa kamay ko. Bumagsak sa granite counter. Hinawakan ko ang gilid ng counter para hindi ako bumagsak. Umiikot ang kwarto. Parang nanloloko sa akin ang mga kandila. Ang masayang pag-islap nila ay parang pang-insulto. Bumalik ako sa contact list. Victoria Hizon. Victoria, ang ex-girlfriend niya nung college. Yung 3 taon silang nagdate bago kami magkakilala. Yung sinabi niyang friends, pa rin daw sila pero platonic na talaga. Yung paminsan-minsan naglalike sa Facebook posts niya na lagi kong dindeadma bilang walang halaga. Binasa ko ulit ang mga mensahe. 6 na buwan na pala. 6 na buwan ng late night texts. 6 na buwan ng I love you at miss na miss kita. 6 na buwan ng pagpaplano ng future nila habang ako umiyak sa bahay sa mga anak na hindi ko mabigay. Akala ko naman lete sa opisina ang asawa ko. May mga pictures. Hindi ko dapat binuksan pero hindi ko mapigilan. Si Victoria sa lingerie. Si Victoria sa kwarto ng hotel. Si Victoria na walang saplot. At mensahe sa ilalim. Naghihintay ako sa'yo. Tapos nakita ko na picture nilang dalawa. Nakaakbay si Marco sa kanya. Nasa restaurant sila. Kilala ko,
Yung Beltlane Bistro sa BGC. Sabi ko pa nga sa kanya puntahan natin dun sa anniversary. Pero sabi niya suko na raw siya dun. Petsa ng picture. October 8, 1 linggo lang ang nakalipas. Natapos ang shower. Narinig ko si Marco na kumakanta. Kumakanta na parang walang problema sa mundo. Na parang hindi niya ako sinisira ang puso. Inilagay ko ang phone niya sa eksaktong pwesto. Matigas na ang mga kamay ko ngayon. May malamig na bagay na nanirahan sa loob ko. Nagyayelong ang takot, sakit, galit, hindi inaalis, pinupreserba lang para mamaya. Nang pumasok si Marco sa kusina, nakatawal lang sa baywang at may mga patak ng tubig sa balikat. Ngumiti siya sa akin. Yung ngiting yun na nagpapaibig sa akin noong 19 anyos pa ako. Yung ngiti ngayon na sandata. Ang bango naman, sabi niya, hinalikan ng pisngi ko. Parang yelo ang labi niya sa balat ko. Happy anniversary, mahal. Ngumiti ako pabalik. Hindi ko alam kung paano ko nagawa, pero ngumiti ako. Happy anniversary. Uminom kami ng wine. Binigyan niya ako ng kwintas. Simpleng gold chain na may pendant. Naisip ko kung mas mahal kaya ang binili niya kay Victoria. Gumawa kami ng love that night. At kinapuotan ko bawat segundo. Kinapuotan ko ang mga kamay niya sa katawan ko. Mga kamay na humipo sa kanya. Kinapuotan ko ang mga salitang, mahal kita, na binubulong niya na walang halaga. Pero hindi ko ipinakita. Ginampanan ko ng perpekto ang papel ng mapagmahal na asawa dahil kailangan ko ng oras. Oras para mag-isip, maglano, magdesisyon kung ano ang gagawin ko sa impormasyong sumasaksak sa dibdib ko. Hindi ko pa siya kinompronta. Sa halip, naging iba ako. Naging SCY ako sa sarili kong marriage. Sa susunod na 2 linggo, nirecord ko ang lahat. Gumawa ako ng burner email at nag-forward ng screenshots ng conversations nila. Sinuyod ko ang credit card statements namin at nakita ko ang mga charge sa hotel, restaurant, jewelry store, bracelet na 2 beses ang halaga kaysa sa anniversary necklace ko. Kumuha ako ng private investigator. Si Sam ang pangalan niya. Dating pulis na mabait ang mata at malambot ang boses, pero hindi matago ang awa ng sabihin ko kung ano ang kailangan ko. Mahal siya pero may sarili akong pera. Graphic designer ako na work from home at nag-iimpok ako ng ilang taon. Sinundan niya si Marco ng 1 linggo. Ang ebidensyang nakalap niya ay kumpleto at nakakaduro. Mga larawan nila ni Victoria na nagkikita sa hotel. Video nila na naghahalikan sa parking. Call logs na ilang oras. Palaging sabi ni Marco may meeting. Pero may isa pang natuklasan si Sam. May bagay na nagbago ng lahat. May inabot siyang folder sa akin sa coffee shop kung saan kami nagkita. Seryoso ang mukha. GNG, Reyes, may kailangan mong makita. Sa loob ng folder ay printout ng Facebook post ni Victoria. 2 araw pa lang ang nakakalipas. Friends only ang privacy kaya hindi ko nakita. May paraan daw si Sam. May picture ng singsing, diamond engagement ring, sa daliri ni Victoria. Caption, finally, hindi ko akalain na ikakasal ako sa best friend ko. Cheers sa bagong simula. Engaged. Punong-puno ng congratulations ang comments. Pero isang comment ang nagpatahimik sa dugo ko. Excited na akong makilala siya. Dalhin mo siya sa Sunday dinner. Naomi Hizon, nanay ni Victoria. Hindi niya alam kung sino ang lalaking pakakasalan ng anak niya. Ibig sabihin, hindi pa sinasabi ni Victoria sa pamilya niya na nakipag-engage siya sa may asawa na. May iba pa po, mahinang sabi ni Sam. May isa pang dokumentong inabot niya. Nag-background check ako kay Victoria Hizon. Hindi lang siya ex ng asawa mo. Tumingin ako sa kanya, masikip ang lalamunan. Ano po ibig niyong sabihin? Family therapist siya. Specialist sa marriage counseling. Nag-pause siya. At may mga published articles siya tungkol sa ethics at professional boundaries. Buong career niya itinayo sa pagiging expert sa healthy relationships. Halos matawa ako sa irony, halos lang. At yung lalaking sinasabi niyang fiant niya, dahan-dahang sabi ko. Hindi niya pwede ipakilala kay Marco kasi may asawa pa si Marco sa akin. Natapos ni Sam ang sinasabi ko. So either nagsisinungaling siya tungkol sa engagement o nagkaplano siyang iwan ako, bulong ko. Parang gusto nang sumuka ng lamb na kinain ko. Lumambot ang mukha ni Sam. Pasensya na po, GNG, Reyes, pero ganoon po ang ebidensya. Tiningnan ko ang picture ng singsing. Maganda. Platinum band, emerald cut diamond, mga 3 karat siguro. Kami ni Marco nag-iimpok para sa mas malaking bahay. May kwarto para sa mga anak na plano namin. Ako nag-iimpok sa bawat sweldo. Nagtitiis sa mga gusto ko dahil mas mahalaga ang future namin. Apparently, nag-iimpok din siya, hindi para sa future namin, kundi sa kanya. May isa pa po, sabi ni Sam.
Parang nahihirapan na siya. Parang alam niyang masisira ako sa susunod niyang sasabihin. Tinrack ko ang galaw niya last 6 months. Kinumpara sa kalendar na binigay mo. May inilabas siyang timeline. Tiningnan ko ang mga petsa at nakita ko na. June 15, araw ng pangalawang pagkakunan ko. Araw na nasa hospital ako. Nagdurugo. Takot na baka mamatay ako. Araw na sinabi ni Marco kailangan niyang umalis sandali dahil work emergency. May bilog si Sam sa petsa. Katabi nun ay timestamp photo. 2:47 AM. Si Marco at Victoria. Nagche-check-in sa Marriott Hotel. Habang nawawala ang babi namin, kasama niya si Victoria. Nawala sa paningin ko ang coffee shop. Hindi ako makahinga. May nagsasalita si Sam. Malayo ang boses. Tinatanong kung ayos lang ako. Kung kailangan ko ng tubig. Pero ang nakikita ko lang ay ang petsa na June 15. Pinakamasamang araw ng buhay ko. At pinili niyang gugulin yon kasama siya. GNG, Reyes, hinawakan ni Sam ang braso ko. Mahina pero matigas. Humiga ka. Huminga ka lang. Huminga ako ng 1, 2. Dahan-dahan, bumalik ang mundo. Ayos lang po ako. Pagsisinungaling ko. Hindi ako ayos. Hindi na ako magiging ayos ulit. Pero tapos na akong umiyak. Tapos na akong masira. May matigas at matulis na bagay na nabuo sa dibdib ko. Pumalit sa wasak kong puso. Salamat, Sam. Matatag ang boses ko. Ito mismo ang kailangan ko. Pinagmasdan niya ako ng matagal. Ano po ang plano ninyo? Kinuha ko ang mga dokumentong. Maingat na ibinalik sa folder. Kukuha ako ng abogado. Tapos tumigil ako. May ideyang nabuo. Isang kakilakilabot na perpektong ideya. At maghihintay ako. Maghihintay ng ano. Ngumiti ako at pakiramdam ko mali sa mukha ko. Parang balat ng iba. Nang tamang sandali. November 1. Umuwi si Marco galing trabaho na may daladalang Chinese takiut at hindi pangkaraniwang energy. Kinakabahan siya. Kita ko sa paraan ng paglalaro niya sa mga kahon. Sa paraan ng pag-iwas ng tingin. Umupo kami sa dining table. 3 beses siyang umubo bago nagsalita. May gusto sana akong pag-usapan. Simula niya, hinahalo ang low min niya. Tungkol sa Pasko. Uminom ako ng tubig. Pinapanood siya sa gilid ng baso. Ano naman sa Pasko? Alam mo naman na tahimik lang lagi ang Pasko natin. Tayo lang, minsan kasama ang kapatid mo. Ang kapatid kong si Laura, na plano sanang dumating ngayong taon, kasama ang asawang si James, at 2 nilang anak. Mga pamangkin kong sobrang mahal ko na nagpapagaan ng sakit ng hindi ko pagkakaroon ng sariling anak. Maingat kong sabi. Huminga ng malalim si Marco. Naisip ko na baka pwede naman nating gawing iba ngayong taon. Buksan natin ang bahay sa mas maraming tao. Gawing mas inclusive. Inclusive. Ulit ko ang salita. Parang abo ang lasa. Nakabangga ko kamakailan ang isang dating kaklase sa college. Patuloy niya. At ang kasinungalingan ay dumulas na parang sanay na sanay. Victoria Hizon. Naalala mo siya, di ba? Nabanggit ko na sa'yo dati. Naalala ko siya. May buong folder ako na puro alaala sa kanya. Medyo, sabi ko. Nahihirapan daw siya ngayon. Nasa Maynila lang ang buong pamilya niya. Pero hindi siya makakauwi dahil sa trabaho. Mag-isa siya sa Pasko. Sa wakas tumingin siya sa akin. Nakikiusa ang mga mata. Naisip ko na baka pwede natin siyang imbitahan. Para makadagdag ng holiday cheer. Ang kapal ng mukha. Ang kakapalan. Tinitingnan niya ako na parang ako ang problema na kailangang ayusin. Na parang ang reaksyon ko ang hadlang sa gusto niya. At ang gusto niya ay maupo kami pareho sa isang hapag. Ang asawa at ang kabit na maghahati ng tinapay. Magdiriwang ng kapanganakan ni Kristo. Pwede akong sumigaw. Pwede kong ihampas sa mukha niya ang Chinese food. Pwede kong ilabas ang folder ng ebidensya at panoorin siyang magkandaugaga. Pero hindi ko ginawa dahil may mas magandang plano ako. Planong nabuo simula nang makipagkita ako kay Sam. Planong kailangan paniwalaan ni Marco na nakukuha niya ang eksakto niyang gusto. Bumaba ko ang baso at pinatong ang mga kamay ko sa mesa. Sage, Marco. Kumurap siya. Sage. Kung mag-isa siya sa holidays, talagang dapat niyang samahan tayo. Ganyan ang diwa ng Pasko, di ba? Kabutihan, pagiging generous. Ngumiti ako. Ako pa ang magluluto ng espesyal. Kitang-kita ang ginhawa sa mukha niya. Hinawakan niya ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Salamat, babe. Salamat sa pag-unawa. Kaya kita mahal. May pinakamalaking puso ka. Pinisil ko rin. Hindi nagbago ang ngiti ko. Siyempre, honey. Gusto ko happy ka. At sineryoso ko. Gusto ko talaga siyang maging masaya. Hanggang sa sandaling sirain ko siya.
Pagkatapos ng hapunan, habang nanonood si Marco ng TV, umakyat ako sa home office namin at binuksan ang laptop. Ilang linggo na akong nagre-research. Naghuhukay sa buhay ni Victoria, katulad ng paghuhukay niya sa marriage ko. Alam ko na sa Family Wellness Center siya nagtatrabaho. Prestihiyosong therapy clinic sa Makati. Alam ko kung saan siya nakatira. Modern loft sa Legazpi Village. Alam ko ang routine niya, favorite coffee shop, GYM, at alam ko ang isa pang bagay na natuklasan ko sa creative social media stalking gamit ang fake profile. Totoo nga na-engaged si Victoria, pero super sikreto ang fans niya. Walang picture niya sa social media, walang pangalan. Singsing lang at vague posts tungkol sa MY Love at feature ko. Nagtatanong ang friends niya sa engagement post. Kailan natin makikilala yung mystery man mo? Girl, sobrang tinatago mo siya. Dapat espesyal talaga. Babalik sa Maynila ang kasal, di ba? Gaya ng plano mo palagi. Tinatago niya siya dahil akin siya. Pero ang hindi alam ni na Marco at Victoria, ang hindi nila pwedeng malaman, ay mas malalim pa ang hinukay ko. Nakita ko ang kalendar ni Victoria, hindi yung pisikal, yung digital niya. Nasync ko sa scheduling system ng website ng clinic niya na napakahina ng security. Ilang tamang hula sa security questions. Public knowledge ang maiden name ng nanay niya. Unang alaga niyang aso nasa lumang college blog, at nakapasok na ako. At nakaschedule sa November 15. Dinner with family, ipapakilala si Alex. Na-cross-reference ko sa email niya. Nakapasok din ako dun. Mga taong nagpapangaral ng ethics madalas ang pinakapangit sa cybersecurity. Ang email ay galing kay Alex Ramos. Excited na akong makilala ang pamilya mo finally. Binasa ko, binasa ulit, at nagsimulang tumawa. Si Alex Ramos ay naniniwalang siya ang fiance ni Victoria. Puno ng pag-ibig at excitement ang emails niya para sa future nila. Nagpropose siya noong August malapit sa Taal Lake. Pediatric surgeon siya. 6 na buwan pa lang siya sa Maynila galing Cebu. Wala siyang alam na may ibang lalaki ang babaeng mahal niya. 2 lalaki ang nilalaro ni Victoria. Tinanggap niya ang proposal ni Alex. Sinuot ang singsing na bigay nito. Naglano ng pagpapakilala sa pamilya. Habang patuloy na natutulog kay Marco at nangangako ng future kay Marco. Una hindi ko maintindihan, pero tiningnan ko ang financials na ibinigay ni Sam. Maganda ang kita ni Marco bilang senior software engineer, pero hindi doktor ang sweldo. Siguro 4 o 5 beses ang kita ni Alex. Pinapanatili ni Victoria ang 2 option. O baka sociopath lang siya na gustong-gusto ang laro. Pero nagkamali siya, malaking pagkakamali. Hindi niya ako ni-rate. Tiningnan ko ang kalendar. 2 linggo na lang hanggang November 15. 6 na linggo pagkatapos noon ay Pasko. Nagbukas ako ng bagong email sa anonymous account ko at nag-type, Dear Ya Ramos, hindi mo ako kilala pero kilala kita. Mas mahalaga, kilala ko si Victoria Hizon, ang fiance mo. Sumusulat ako dahil sa tingin ko, karapat-dapat mong malaman ang katotohanan tungkol sa babaeng balak mong pakasalan. Alam kong parang baliw ang email na ito. Siguro ay de-delete mo agad pero bago mo gawin. Tanungin mo si Victoria tungkol kay Marco Reyes. Tanungin mo kung sino siya. Tanungin mo kung nasaan siya noong October 8, 15, 22. Tanungin mo kung bakit 2 Christmas Eve dinner reservation siya. Mukha kang mabuting tao, Ya Ramos. Deserve mo ang higit pa sa kasinungalingan. Kung gusto mo ng proof, sumagot ka sa email na ito. Kung hindi, good luck. Kakailanganin mo. Sincerely, isang kaibigan. Naghintay ako sa cursor sa send. Ito na, walang balikan. Pinindot ko. Nawala ang email sa digital space. Umatras ako sa upuan. Matindi ang tibok ng puso. Phase 1 complete. Maghihintay na lang ako. Sumagot si Alex Ramos sa loob ng wala pang 3 oras. Sino ka? Paanong kilala mo si Victoria? Anong proof meron ka? Handa na ako. Ilang araw ko nang inihahanda ito. Nag-upload ako ng selected screenshots sa secure file sharing. Hindi masyadong explicit. Hindi ko naman gusto itrauma ang tao. Pero sapat para makita ang katotohanan. Timestamp texts nila ni Victoria. Pictures nilang magkasama. Hotel receipts. Isinend ko ang link at isang linya lang. I'm sorry. You deserve better. Hindi siya agad sumagot. Naisip ko siya habang binubuksan ang files. Guguho ang mundo niya katulad ng sakin ilang linggo na ang nakaraan. May guilt ako sandali, inosente siya, collateral damage. Pero kailangan niyang malaman. At higit pa roon, kailangan ko siyang malaman dahil si Alex Ramos ang huling piraso ng puzzle ko. 3 araw pagkatapos, isa pang email. Kinompronta ko siya. Tinanggi niya lahat. Sabi niya, baliw na ex ko yan,
nagdudulot lang ng gulo. Pero yung pictures, hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan. Sino ka? Bakit mo ginagawa ito? Inasahan ko ang Daniel. Professional manipulator si Victoria. Siyempre gagamit siya ng gaslighting. Sumagot ako, hindi ako ex niya. Asawa ako ni Marco Reyes. Check mo ang marriage license kung hindi ka naniniwala. Ikinasal kami ni Marco Reyes 7 taon na ang nakaraan dito sa Maynila. Legal pa rin, nakatira pa rin sa isang bahay, natutulog pa rin sa isang kama. Si Victoria ay natutulog sa asawa ko. 6 na buwan na at plano niyang makipag-Christmas Eve dinner sa amin. Kasama ako, sa bahay ko, sa hapag ko, kakain ng luto ko. Biktima tayo pareho, Yar Ramos. Pareho tayong niloloko ng 2 tao. Pero hindi katulad mo, hindi ako tatayo lang at papayagang magpatuloy ito. Inimbita ng asawa ko si Victoria sa Christmas Eve dinner namin. Sabi niya magmatur daw ako. Akala niya hindi ko alam. Akala niya ako yung walang kamalay-malay na asawa na ningiti at magseserve ng kape sa kabit niya. Ito ang proposal ko. Bigyan natin sila ng eksakto kung ano ang gusto nila. Magandang Christmas dinner. Lahat tayo sama-sama, isang malaking masayang pamilya. Gusto nila kainin ang keke nila at may matira pa. Bigyan natin sila ng indigestion na hindi nila malilimutan. Kung interesado ka na lumantad ang katotohanan, sumagot ka sa email na ito. Kung hindi, naiintindihan ko. Pwede mong i-delete ito at subukang mag-move on. Pero hindi sila mananalo. Hindi nang walang consequence. Ikaw ang bahala. Isinend ko at naghintay. Ito ang sugal. Pwede niyang ipakita kay Victoria ang emails. Sabihin, ay warning. Pwede niya akong balewalain. Pwede pa nga siyang mag-report sa pulis, kahit wala naman akong ginawang illegal. O pwede niyang gawin ang inaasahan ko. Lumipas ang 2, 3 araw. Nagsimula na akong mag-isip na nagkamali ako ng kalkula na pipiliin ni Alex Ramos ang madaling paraan. Mag-move on, maghiwalay kay Victoria. Tapos sa ika-4 na araw, tumunog ang phone ko, bagong email. Count me in. Ngumiti ako, hindi magandang ngiti. Ngiti ng babaeng nakahanap ng kapwa, may sala sa paghihiganti. Sumagot ako ng details, oras, address, ano ang asahan. Sinabi ko na magulat siya, magalit, huwag magpigil. Maikli lang ang sagot niya. Trust me, hindi ko na kailangang umarte. Hindi makatotohanan ang mga linggo bago ang Pasko. Parang artista ako sa isang dula. Tinatama ang mga marka, sinasabi ang mga linya, habang alam kong sa last act babagsak ko ang buong teatro. Palagi na ngayon binabanggit ni Marco si Victoria, dahil akala niya ayos na ako roon. Sasabihin niya, ay, recommend daw ni Victoria yung bagong restaurant. O, paborito namin ni Victoria yan nung college. Bawat pagbanggit ay test. Napagtanto kong sinusubukan niya ang reaksyon ko. Hanggang saan niya pwede itulak. Pumasa ako sa bawat test ng may flying colors. Ay, ang ganda naman, honey. Buti nagkita ulit kayo. Excited na ako makilala siya. Yung huling sentence ang nagpapatigil sa kanya. Nasa kusina kami at naghiwa siya ng gulay para sa stir-fry. Nagyelo ang kutsilyo niya sa chopping board. Nakilala mo na siya, maingat niyang sabi. Sa alumni reunion ilang taon na ang nakakalipas, naalala mo. Naalala ko. Naroon si Victoria noon na may kasamang boyfriend na hindi ko na matandaan at halos hindi ako pinansin. Karami ng oras niya kay Marco, tumatawa sa jokes niya, hinahawakan ang braso. Wala akong naisip noon. Akala ko secure na ako para hindi magselos sa ex. Diyos ko, ang tanga ko pala. Ay, sabi ko habang nilalagay ang plato sa dishwasher. Hindi ko na masyadong natandaan. Ang dami kasi nun. Well, mas makikilala mo siya ngayong Pasko. Sabi ni Marco. Masaya siya, tunay na masaya, na magbobonding ang asawa at ang kabit sa ibabaw ng inihaw na lamb. Maghahanda ko ng totoong feast, sabi ko. May lamb, ham, lahat ng klaseng side dishes. Magiging unforgettable ang Christmas Eve. Ang galing mo talaga. Lumapit siya sa akin. Niyakap ako mula sa likod. Wala akong naramdaman, kulang pa sa wala. Parang niyakap ako ng estranghero. Hindi kita deserve. Hindi mo nga, mahinang sabi ko. Natawa siya, akala joke lang. Hinalikan ang lig ko at bumalik sa gulay niya. Pinayagan ko ang sarili ko ng maliit na ngiti. December 15. Nag-message si Victoria kay Marco. Alam ko dahil na-clone ko ang phone niya. Natuto akong mag-clone. May tutorial sa internet para sa lahat kung maghahanap ka ng mabuti. Victoria, countdown na sa Christmas Eve. Ano dapat ko dalhin, Marco? Marco, ikaw lang. Asawa ko na ang bahala sa lahat. Victoria, sure ba talaga siyang okay lang? Hindi ba siya magtataka?
Marco, Saint ang asawa ko. Lubos ang tiwala niya sa akin. Wala siyang alam. Victoria, swerte mo. Magiging perfect grateful guest ako. At pupunta ka pa rin sa bahay ko pagkatapos, di ba? May special gift ako sa'yo. Marco, hindi ko palalagpasin yan para sa kahit ano. Love you. Victoria, love you more. Binasa ko sa banyo, nakaupo sa gilid ng bathtub. Nanginginig ang mga kamay ko sa lamig na galit. Plano niyang iwan ang Christmas Eve dinner namin para matulog kay Victoria. Magpalitan ng regalo habang ako naghuhugas ng plato at nagkunwaring ayos lang ang lahat. I-forward ko ang screenshots kay Alex. Agad siyang sumagot. Gagawin kong sirain sila. Huwag muna. Tipa ko pabalik. Hintayin mo ang Christmas Eve. Sulit yon. Tumawag si Laura nung linggong yon para pag-usapan ang plano sa Pasko. Iniiwasan ko ang tawag niya. Alam kong maririnig niya sa boses ko. Magkadikit kami ni Laura, higit pa sa karaniwang magkapatid. Siya ang naging sandigan ko sa mga pagkakunan. Ang tanging taong nakakapagpatawa sa akin, kahit sa pinakamadilim na araw. Hoy, multo. Sabi niya nang sa wakas ay sinagot ko. Akala ko patay ka na. Sorry, sabi ko, pinipilit ang saya sa boses ko. Sobrang busi sa work. Nga, at si Marco. Ayos lang. Actually, masaya pa nga. Mahina kang magsinungaling. Anong mayroon? Pinikit ko ang mata. Gusto kong sabihin. Gusto kong umiyak sa phone at ibuhos lahat pero hindi pwede. Hindi pa. Gusto ni Laura ayusin, komprontahin si Marco, protektahan ako. At masisira ang lahat. Wala naman, sabi ko. Stressed lang sa holidays. Actually, yun nga ang gusto kong pag-usapan. May change of plans sa Christmas Eve. Ay, hindi disappointed. Hindi na kami pupunta. Pupunta kayo. Pero inimbita ni Marco ang dating kaklase niya sa college na mag-isa raw. Kaya mas madami kaysa plano. No problem. The more the merrier. Sino yung friend? Victoria ang pangalan. Ex-girlfriend niya pala talaga. Katahimikan, tapos, excuse me. Ano? Inimbita niya ang ex niya sa family Christmas Eve dinner. Hindi naman ganyan. Mabilis kong sabi. Friends na lang sila ngayon. Nahihirapan daw siya. Charity na lang. At okay ka diyan. Bakit naman hindi? Kasi tao ka na may normal na emotions. Matalas ang boses ni Laura. Where to lahat? Alam mo yun diba? Ayos lang, Laura. Promise. Kung sinabi mo. Pero pag lumampas yung babaeng yan, may sasabihin ako. Binabalaan kita. Ngumiti ako. Totoong ngiti ngayon. Noted. See you on Christmas Eve. Darating kayo at binabantayan ko yung Victoria na yan na parang lawin. Pagkababa ng phone, naupo ako roon, hawak ang cellphone. Ang galit na proteksyon ni Laura, para sa akin, ay nakabasag ng kaunti sa yelo sa paligid ng puso ko. Sandali, pinayagan ko ang sarili kong maramdaman. Ang sakit, ang pagtataksil, ang pagkawala ng lalaking minahal ko. Tapos pinigilan ko ulit. May oras pa para magluksa mamaya. Ngayon, may trabaho pa ako. Binuksan ko ang planning document ko. Lahat ay nahuhulog sa lugar. Si Alex darating 9:30 minuto AM. Kalahating oras pagkatapos magsimula ang hapunan. Binigyan ko siya ng code sa side entrance. May smart lock system ang bahay namin na pwede magbigay ng temporary code. Papasok siya mag-isa. Susundan ng ingay ng boses papuntang dining room. Priceless ang magiging mukha nila. Pero ang reveal lang ang simula. May higit pa akong plano. Nakipagkita na ako sa abogado. Pinakamahusay na divorce lawyer sa Maynila ayon sa reputasyon niya. Si Ate Vivian Perez ang pangalan. At 78% success rate sa pagkuha ng nararapat sa clients niya. Nagbigay liwanag ang konsultasyon namin. Sa Pilipinas, hindi na masyadong factor ang adultery sa divorce tulad ng dati. Paliwanag niya. Psychological incapacity na lang ang grounds. Pero kung mapapatunayan natin na ginamit niya ang marital asset sa affair, at mukhang ginamit nga niya base sa hotel at jewelry receipts, pwede nating gawing malakas ang kaso mo para sa mas malaking share ng properties. Hindi ko gusto ang alimony, sabi ko. May sarili akong kita. Gusto ko ang bahay, at gusto ko siya magbayad sa ginawa niya. Ngumiti si Ate Vivian, naalala ko ang sarili kong ngiti ngayon, matalas at malamig. Kaya natin yan ayusin. Lalo na kung mapatunayan natin ang emotional distress. Halimbawa yung affair, habang ikaw ay nakunan. Isipin niyon ng judge na sobrang egregious. Umalis ako sa office niya na nabayaran na ang retainer, at handa na ang divorce papers para i-file. Naghihintay lang ako ng isang bagay, Christmas Eve dinner, dahil hindi lang divorce ang gusto ko. Gusto ko ng witnesses.
Gusto ko malaman ng lahat kung ano ang ginawa ni na Marco at Victoria. Gusto ko public at permanent ang kahihiyan nila. Binigyan ako ng warning ni Ate Vivian. Sigurado ka ba sa approach na ito? Masakit din sa'yo yan, kahit nakakahiya. Pwede namang discreet file at mag-move on. Pero ayoko ng discreet move on. Gusto ko silang magdusa katulad ng pagdusa ko. Gusto ko mawalan sila katulad ng pagkawala ko. Kinuha ni Marco ang tiwala ko, ang seguridad ko, ang pangarap kong pamilya. Pinagduda niya ako sa sarili ko. Pinaramdam niyang baliw ako sa pagiging fragile ko pagkatapos ng mga pagkakunan, habang niloloko niya ako sa pinakamasama. Si Victoria naman ay nagtayo ng career sa pagtulong sa mga tao na ayusin ang relasyon nila. Itinuring niya ang sarili na expert sa ethics at trust, habang sinisira niya ang marriage ng iba, natutulog sa asawa ng iba. Pareho silang deserve ng malaking pagbagsak. December 23, 2 araw bago Christmas Eve. Pumunta ako sa palengke at supermarket at binili ang lahat ng kailangan ko sa hapunan. Nag-comment ang cashier sa dami ng binili ko. Malaking Pasko, masayang tanong niya. Hindi niyo malilimutan. Gabing yun, late umuwi si Marco. Hinalikan ng noo ko at sabi galing daw sa despedida ng kolege. Madali na lang sa kanya magsinungaling ngayon. Chinika ko ang phone niya mamaya. Nasa loft ni Victoria siya. Nag-sex, nag-order ng day food, nagpalitan ng maagang Christmas gift. Binigyan niya ng trip sa Boracay for New Year's. Binigyan siya nito ng mamahaling engraved watch. To MY always and forever. Ang irony, ako rin ang bumili sa kanya ng ganong watch. Rolex na matagal kong ipinang-impo. Nakabalot na sa ilalim ng Christmas tree namin. Kinuha ko ang gift ko sa ilalim ng puno. Gabing yun, maingat kong binuksan at pinalitan ang watch ng divorce papers. Binalot ko ulit ng maganda, silver ribbons. Inilagay ko pabalik sa ilalim ng puno at natulog. Dumating si Laura, James at mga bata ng umaga ng Christmas Eve. Tumakbo sa akin si Emma, 7 taong gulang na pamangkin ko, at ipinakita sa akin ni Luke, 5 anyos, ang bagong toy truck niya. Niyakap ko sila ng mahigpit, nilanghap ang amoy ng mga bata, asukal, shampoo, at purong inosente. Tita Ara, umiyak ka? Tanong ni Emma, hinahawakan ng pisngi ko. Luhang saya lang, sabi ko sa kanya. Masaya lang ako makita kayo. Pinapanood ako ni Laura nang may nag-alala na mata sa ibabaw ng ulo ng mga bata. Kilala niya ako ng sobra, pero hindi siya nagtanong. Tinulungan niya akong magbuhat ng maleta at inayos ang mga bata sa guest room. Nang hapon, tahimik lang kaming pamilya sa hapunan. Attentive at sweet si Marco, perpektong host. Nagbiro siya kay James tungkol sa basketball. Naglaro ng trucks si Luke, pinuri ang bagong gupit ni Laura. Sobrang galing niya dito, magkunwari, maging eksakto kung ano ang kailangan ng bawat tao. Nagpatanong ako kung totoong kilala ko ba siya. Pagkatulog ng mga bata, umupo kaming mga matanda sa sala na may Wayne. Kumikinang ang ilaw ng Christmas tree, malambot ang glow. Mahinang tumutugtog ang Jose Marichan sa speaker. Parang eksena sa Christmas movie. Well, sabi ni Laura, umiikot ang Wayne sa baso. Ikwento mo nga yung Victoria na darating bukas. Tumingin si Marco sa akin. Ngumiti ako, hinikayat siya. Dating kaklase ko sa college, sabi niya. Nagdete kami sandali, pero matagal na yon. Matagal nang tapos. Nahihirapan lang siya ngayon. Family issues. At naisip ko na isama siya. Sobrang generous naman, sabi ni James. Kami daw yan, sabi ko, itinaas ang baso. Generous to a fault. Tinapik ni Marco ang baso niya sa akin. Walang kamalay-malay sa talim ng boses ko. Pero nahuli iyon ni Laura. Bahagyang kumunot ang noo niya. At okay ka diyan? Tanong niya sa akin ng direkta. Ex ng asawa mo sa Christmas Eve dinner. Bakit naman hindi? Tanong ko. Secure ako sa marriage namin, di ba, honey? Siyempre, sabi ni Marco, inakbayan ako. Sumandal ako sa kanya habang ginagampanan ang papel ko, pero binibilang ko ang oras. Wala pang 24 oras bago ang pinakamalaking performance ng buhay ko. Well, excited akong makilala siya, sabi ni Laura. At may kung ano sa boses niya, babala siguro, o pangako. Magiging interesting, mahinang sabi ko. Tiyak na. Gabing yon, nakahiga ako sa tabi ni Marco. Pinapakinggan ang paghinga niya. Madali siyang nakatulog tulad ng dati. Walang ginagawang kasalanan na gumigising sa kanya. Ako naman, nakatitig sa kisam. Naisip ko ang lahat ng Christmas Eve namin noon. Ang una sa maliit naming apartment. Sobrang hirap na halos walang regalo, pero sobrang in love kaya ayos lang. Yung kasunod ng unang pagkakunan, parehong nagluluksa, nagyayakapan, nangangako na susubukan ulit.
Noong isang taon, puno ng pag-asa ulit. Nag-uusap kung sa susunod na Pasko may babi na tayo. Puro kasinungalingan pala. O naging kasinungalingan. Siguro minahal niya ako noon, totoo. Pero sa isang punto, hindi na ako naging sapat. Hindi, mali yon. Hindi tungkol sa hindi sapat ako. Tungkol sa sira siya. Makasarili siya. Bukas, makikita ng lahat. Bukas, matatanggal ang maskara. Humarap ako sa kabilang lado at natulog. Puno ng basag na salamin at pulang win na parang dugo ang panaginip ko. Gising ako ng 6 oras ng umaga. Adrenaline ang dumaloy sa ugat ko. Ngayon na ang araw. Naligo ako, maingat na nagbihis. Pumili ako ng pulang damit, festive, appropriate, pero matapang. Warpaint para sa laban. Maingat akong nagmakyup. Kung susunugin ko ang buhay ko, maganda akong gagawa nun. Sa kusina, nagsimula akong magluto. Inihurnong ang lamb, binakuran ang patatas at pinakuluan. Inassemble ang green bean casserole. Inihanda ang honey glazed ham. Mechanically ko ginagawa. Muscle memory na ang gumagalaw habang ang isip ko nasa gabi na. Bumaba si Laura mga 8. Naamoy ang kape at cinnamon rolls. Maaga ka sabi niya, nagsalin ng kape. Hindi makatulog, excited masyado, sabi ko, at hindi buong kasinungalingan. Pinagmasdan niya ako sa ibabaw ng mug. Sabihin mo sa akin kung may mali, ha? Tiningnan ko ang mata niya. Siyempre. Iba ka ngayon. Hindi ko ma-explain pero parang, hinanap niya ang salita. Parang ano? Parang naghihintay ka ng isang bagay. Matatalino at observant si Laura. Palaging nakakakita ng sobra. Pagod lang, sabi ko. Stressful ang holidays. Hindi siya convinced, pero dumating ang mga bata na puno ng Christmas morning energy. Lumipas ang sandali. Nagbukas kami ng regalo. Nakuha ni Emma ang doll na hiniling niya. Train set kay Luke. Nagpalitan ng regalo sina Laura at James. Mumingiti sa isa't isa sa madaling pagmamahal ng matibay na marriage. Yung akala ko meron ako. Binigyan ako ni Marco ng alahas. Mamahilin na hikaw. Naisip ko kung siya ba talaga ang pumili o si Victoria ang tumulong. Nagkasalamat ako, hinalikan ang pisngi niya, at inabot ang regalo ko sa kanya. Buksan mo mamaya, sabi ko. Kapag may oras kang tunay na ma-appreciate. Bakit hindi ngayon? Tanong niya, inalog ang kahon. Personal, sabi ko. Para sa atin lang. Ngumiti siya, natuwa, akala intimate. Inilagay niya sa tabi. Lumipas ang umaga sa ingay ng wrapping paper at tawa. Nagpicture ako, marami. Si Emma at Luke na naglalaro, pamilya sa paligid ng puno. Si Marco na ngumingiti, sobrang saya, walang kamalay-malay. Ebidensya, lahat yon. Ebidensya ng before, ng huling sandali bago magbago ang lahat. Casual ang lunch, sandwich at natirang pea. Tinulungan ako ni Laura sa kusina habang inilabas ni James ang mga bata sa park para makapaglabas ng energy bago ang malaking hapunan. Anong oras darating si Victoria? Tanong ni Laura, naghihiwa ng celery para sa stuffing. Alas negatibo siya manghapunan, at kami lang, si Marco, at siya ang plano, sabi ko. Kasinungalingan, pero kailangan. Tahimik si Laura sandali, tapos, hindi ko gusto ito. Sabi ko na nga ba, pero seryoso, hindi ko talaga gusto. Anong klaseng babae ang tatanggap ng imbitasyon na makipag-Christmas Eve sa ex-boyfriend at asawa nito? Yung walang ibang mapuntahan, suhestyon ko. O yung gusto ang hindi niya dapat, sagot ni Laura. Itinuro niya ang kutsilyo sa akin. Binabantayan ko siya. Kung titingin man siya ng masama kay Marco, kahit isang beses, lalagyan ko siya ng lugar. Seryoso ako, Ara. Minsan masyado kang mabait, masyado kang mapagtiwala. Kung alam niya lang na hindi na ako mabait o mapagtiwala, kundi iba na, malamig, kalkulado, at uhaw sa dugo. Ako na ang bahala, sabi ko. Please, trust me lang. Huminga siya ng malalim. Sige, pero reserve ko ang karapatan na sabi ko na nga ba, kapag sumablay ito. Noted, sabi ko, at binalik ang atensyon sa lamp. Dahan-dahan ang hapon. Inayos ko ang mesa ng may pinakamagandang tsina namin. Set na ibinigay ng lola ko sa kasal. Puting plato na may gold trim, crystal glasses, at silverware na pinolosh ko hanggang kumikinang. 8 upuan ang inilagay ko. Napansin ni Marco. 8. 7 lang naman tayo diba? Tayo, si Laura, si James. 7 kasama si Victoria. At yung 8, sabi ko, palagi akong naglalagay ng extra, tradisyon, just in case may biglang dumating. Nagkibit balikat siya at nanood ulit ng basketball. 7 oras 30 minuto. Chinika ko ang phone ko.
Text galing kay Alex. On the way, magpapark sa kabilang street. Hintayin ko ang signal mo. Sumagot ako. 9:30 AM. Ni 1 minuto huwag maaga. At Alex, salamat. Huwag mo muna akong pasalamatan. Pasalamatan mo ako pagkatapos ko silang pagbayarin. Nang eksaktong 8 oras, tumunog ang doorbell. Tumakbo si Marco. Nakita ko ang flash ng excitement sa mukha niya bago niya pinakalma. Siguro si Victoria na yan. Kaswal niyang sabi. Ako na. Dahan-dahan akong lumakad papunta sa pinto. Pinapasarap ang sandali. Ito na, ang simula ng katapusan. Binuksan ko ang pinto. Si Victoria Hizon ang nasa harap ng bahay ko. At kahit nakita ko na ang pictures niya, mas nakakagulat pa rin sa personal. Matangkad, payat, perpektong waves ang buhok. Nakasuot ng cream sweater at dark jeans. Casual pero mamahalin. May dala siyang wine at baukwet ng bulaklak. Hello, sabi niya, mainit at sanay na sanay ng ngiti. Kayo po siguro ang asawa ni Marco. Ako po si Victoria. Maraming salamat sa pag-imbita. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Masyadong maliwanag ang mata, bahagyang tense ang balikat, at suot pa rin ang mamahaling engagement ring sa kaliwang kamay. Power play siguro, o test. Pasok ka, sabi ko, tumabi. Sobrang saya namin na nakarating ka. Pumasok siya sa bahay ko. Dala ang malamig na hangin at amoy ng designer perfume. Lumitaw si Marco sa hallway at pinanood ko silang magtinginan. Sandali lang, 1 segundo, pero nakita ko. Ang pagnanasa, ang pagkakakilala, ang shared secret. Hindi nagbago ang ngiti ko. Victoria, sabi ni Marco, lumapit para yakapin siya. Mabilis, apropriete, pero napahaba ang kamay niya sa likod niya. Sobrang saya ko na nakarating ka. Salamat ulit sa imbitasyon, sabi niya. Tapos bumaling sa akin. Maganda po ang bahay ninyo. Salamat, sabi ko. Akin na ang coat mo, Marco. Bigyan mo ng wine si Victoria. Kinuha ko ang coat niya sa closet, mamahaling cashmere, at inakay siya sa sala kung saan sina Laura at James na nagbabantay sa mga bata. Victoria, ito ang kapatid kong Laura, asawa niyang si James, at mga anak nila, Emma at Luke. Tumayo si Laura, at pinanood ko siyang i-assess si Victoria ng mahigpit. Nagkamayan sila. Nice to meet you, sabi ni Laura, magalang pero malamig ang tono. Kayo rin po, sabi ni Victoria. Ang kite po ng mga anak ninyo. Dumaloy ang small talk. Magaling si Victoria dito, charming, attentive, nagtatanong ng tamang bagay. Pinuri ang decor. Pinuri ang puno. Naglaro sandali sa mga bata na agad na na-fall sa kanya. Pinapanood siya ni Marco nang may halos hindi na matago na paghanga. Nakakasuka. Nang 9 oras, inanunsyo ko na handa na ang hapunan. Pumunta lahat sa dining room. Ilang oras ko inayos ng perpekto. Mga kandila at silver candelabras. Centerpiece ng mga halaman. Pagkain na parang feast. Ang ganda nito, sabi ni Victoria. Umupo. Strategically inilagay ni Marco ang sarili niya sa tabi niya, sa tapat ko. Si Laura sa kanan ko, matalas pa rin ang mata. Nag-serve ng pagkain, nagpasa ng plato, pinuno ang wine glasses. Parang sibilisado, normal. Itinaas ni Marco ang baso. Gusto ko sanang magtoos para sa pamilya, kaibigan, at sa diwa ng Pasko, at sa wonderful kong asawa na nag-ayos ng lahat ng ito. Sa asawa mo, ulit ni Victoria, tinitingnan ako sa mata. May hamon doon. Enjoy na enjoy siya, nakaupo sa mesa ko, kumakain ng luto ko, habang natutulog sa asawa ko. Ngumiti ako pabalik. Sa bagong simula, sabi ko. Nag-clink ang baso. Kumain kami. Perfect ang pagkain. Juicy ang lamb, masarap ang side dishes. Lahat perpektong synchronized. So, Victoria, sabi ni Laura, parang casual lang. Sabi ni Marco, therapist ka daw. Opo, sagot ni Victoria. Specialize ako sa family at couples counseling. Ang ironic naman, bulong ni Laura. Sapata lang marinig ko. Sobrang rewarding po. Atuloy ni Victoria. Tumutulong ako sa mga tao na mag-navigate sa mahihirap na relationship dynamics, communication problems, trust issues, infidelity. Nakabitin ang huling salita. Piniprovoke ba niya ako o hindi niya lang talaga alam ang irony? Mahirap siguro i-treat ang infidelity, sabi ko. I mean, tumutulong sa mga tao na mag-rebuild ng trust pagkatapos ng betrayal. Tumango si Victoria. Foundation ang trust sa relasyon. Kapag nasira, mahirap ayusin. At naniniwala ka na pwede pang maayos? Tanong ko. Minsan, kung committed pareho sa katotohanan. Pero kadalasan symptom lang ng deeper issues ang betrayal. Minsan nagtatapos ang relasyon dahil hindi talaga sila meant to be. Wow, sabi ko.
Nakakalungkot naman isipin. Mas realistic, sagot niya. Kinakabahan na pinapanood ni Marco ang usapan namin. May nararamdaman siya, pero hindi niya mapinpoint. 9:25, 5 minutes. Nasa bulsa ko ang phone ko. Binigyan ko si Alex ng code sa side door. Sinabi ko eksakto kung kailan siya darating. Kailangan ko lang isend ang message. Excuse me, sabi ko, tumayo. Chinek ko lang ang dessert. Pumunta ako sa kusina, kinuha ang phone, nagtype ng now at send. Pagkatapos, huminga ako ng malalim, pinatag ang damit ko, at bumalik sa dining room na may ngiti. Malapit na ang dessert, sabi ko. Pero bago yun, may surprise ako. Napatingin si Marco, curious. Surprise. Naalala mo ba nung sinabi mo na maging inclusive tayo ngayong Pasko? Mas maging festive. Mahinang sabi niya. Well, sinunod ko ang payo mo. May inimbita pa akong isa na sa tingin ko dapat narito. Tumigil ang tinidor ni Victoria sa kalahati papunta sa bibig. Tiningnan niya ako sa mata, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot. Sino? Simula ni Marco. Bumukas ang side door. May yapak sa hallway. Lahat tumingin. Pumasok si Alex Ramos sa dining room. Matangkad, guwapo sa parang madalas sa mga surgeon. Maayos at professional. Nakasuot ng dark sweater at jeans. Parang kakaiyak o hindi nakatulog ang mata niya. Tiningnan niya si Victoria. Hello, sweetheart, sabi niya, kakaiba ang kalmado ng boses. Surprise. Namutla si Victoria. Nawala ang kulay sa mukha niya nang lubusan na akala ko mahihimatay siya. Alex, bulong niya. Ano? Ano ang ginagawa mo dito? Ano ang ginagawa ko dito? Matigas ang tawa niya. Inimbita ako ng asawa ng lover mo. Mabilis na tumayo si Marco na naginggay ang upuan. Ano itong nangyayari? Maupo ka, Marco, mahinang sabi ko. Kakaumpisa pa lang. Sino to? Tanong ni Marco, tumitingin sa amin ni Alex. Ito, sabi ko, si Yar. Alex Ramos, fiancé ni Victoria. O hindi mo alam na engaged siya? Katahimikan sa kwarto. Namilog ang bibig ni Laura. Naguguluhan si James. Salamat at nasa kabilang kwarto ang mga bata nanonood ng movie. Tumango si Marco kay Victoria. Fiancé. Umiling si Victoria. Hindi, Alex. Ano ba ang pinagsasabi niya? Bakit ka nandito? Huwag mo akong gaguhin pa. Matigas ang boses ni Alex. Huwag kang magsinungaling pa. Nakita ko na ang ebidensya. Nabasa ko na ang mga message. Alam ko na si Marco. Alam ko na lahat. Messages, sabi ni Marco, nagbabago na ang kulay ng mukha niya. Pula, puti, pula ulit. Victoria, ano ang pinagsasabi niya? Ay, hindi mo rin alam, sabi ni Alex, tumingin kay Marco. Ang girlfriend mo dito ay natutulog sa ating dalawa. Akala mo ikaw lang ang lover. Akala ko ako ang faithful fan. Pareho pala tayong tanga. Hindi totoo yan, sabi ni Victoria, tumayo. Mataas ang boses. Alex, hindi ko alam kung ano ang sinabi sa'yo niya. Pero, wala akong sinabing hindi niya pa na-verify mismo, putol ko. Yung pictures niyo sa BGC, sa Marriott, nagsasabi na ng kwento. Napatingin si Marco sa akin. Alam mo. Honey, sabi ko, matamis ang boses. Ilang buwan na akong alam. Katahimikan na nakakabingi. Alam mo, ulit ni Marco, walang laman ang boses. Simula October 15, sabi ko, anniversary natin. Naalala mo ba yung gabi na umuwi ka na amoy perfume niya? Nakita ko ang messages habang naliligo ka. Tumayo si Laura. Excuse me. Ano? Niloloko mo ang kapatid ko, Marco. Laura, ako. Simula ni Marco pero pinutol siya. Kasama yung babaeng yan. Itinuro ni Laura si Victoria. Yung inimbita mo sa family Christmas Eve dinner natin. Hindi, may paliwanag. Naligaw si Marco. Tumitingin sa lahat namin. Oh, maganda to. Sabi ni Alex, nakapaloob ang braso. Please, Marco, ipaliwanag mo sa amin kung paanong natutulog ka sa fiancé ko ng 6 na buwan. 6 na buwan, sabi ko, itinagilid ang ulo. Alex, honey, mas matagal pa yan. 6 na buwan lang ang messages, pero hindi bababa sa 1 taon na sila nagkikita ulit. Di ba, Marco? Parang susuka si Marco. At Victoria, patuloy ko, bumaling sa kanya. Impressed ako. 2 lalaki agad. Talent yan. Si Alex dito, siguro 4 na beses ang sweldo mo. Pero si Marco naman ang nagbibigay ng emotional connection, ng history. Bakit pipili kung pwede pareho? Baliw ka, sabi ni Victoria pero nanginginig ang boses. Sabi ko, tingnan natin. Kinuha ko ang phone ko.
Ni-record ko lahat. Texts, pictures, hotel receipts. Sa joint credit card lahat ni charge ni Marco. Pabaya yun pero siguro akala niya bobo ako para hindi mapansin. Nagsimulang magbasa ako sa phone ko. Hindi kanya naiintindihan katulad ko. Ikaw ang gusto ko. Palagi kang ikaw. Excited na ako na makasama ka ng open. Stop, sabi ni Marco. Oh, kakaumpisa pa lang, sabi ko. June 15. Naalala mo ba yung petsa na yan, Marco? Sabi ng mukha niya na. Para sa hindi nakakaalam, sabi ko sa buong kwarto. June 15, yung araw ng pangalawa kong pagkakunan. Nasa hospital ako, nagdurugo, takot na baka mamatay ako. At umalis si Marco. Sabi niya work emergency. Inilabas ko ang picture sa phone at ipinakita. Eto si Marco at Victoria na nagche-check-in sa Marriott ng 2:47 habang nawawala ang baby natin. Napagaspis si Laura. Nagmura si James. Kahit si Alex parang nagulat. Bumagsak ang mukha ni Marco. Hindi ganun yon, nalungkot ako. Kailangan mong makipag-sex sa ex mo habang nasa hospital ang asawa mo. Tapos ko. Sabihin mo. Maging honest ka kahit isang beses sa buhay mo. My God, sabi ni Laura. Lumipat siya sa tabi ko. Hinawakan ang balikat ko. Tiningnan ako ni Marco. Totoong tiningnan niya ako. At nakita ko ang sandaling napagtanto niyang hindi na niya ako kilala. Bakit? Tanong niya. Bakit hindi mo agad sinabi? Bakit mo pinagdaanan lahat to? Kasi, sabi ko, malamig ang boses. Kailangan mong maramdaman kung ano ang mablindsided. Masira ang reality mo sa harap ng witnesses. Makita ka ng lahat ng mahal mo kung sino ka talaga. Lumakad ako papunta sa Christmas tree. Kinuha ang regalo niya. Bumalik at inabot sa kanya. Buksan mo, sabi ko. Seryoso, buksan mo. Nanginig ang kamay niya habang binubuksan ang regalo. Nabuhos ang divorce papers sa mesa. Nakakalat sa mga plato. Merry Christmas, sabi ko. Served ka na. Tumakbo si Victoria papunta sa pinto, pero hinadlangan siya ni Alex. Saan ka pupunta? Tanong niya. Baliw kayo lahat, sabi niya. Alis na ako. Hindi pa, sabi ko. Hindi pa tapos. Kasi may isa pa. Kinuha ko ang isa pang envelope. Nakalagay ang pangalan ng Philippine Psychology Board. Ito, sabi ko. Formal complaint laban kay Victoria Hizon, licensed professional counselor, for ethical violations, specifically engaging in behavior na nakakasira sa profession. Ni-record ko ang affair niyo ni Marco, dates, times, places. Kasama rin ang testimony kung paano mo ginamit ang professional knowledge mo para manipulahin siya, kung paano mo siya pinayuhan na itago sa fragile niyang asawa. Kulay abo ang mukha ni Victoria. Hindi mo pwed. Mawawalan ako ng lisensya. O masuspend man lang. Tapos ko. Maghanap ka na ng bagong trabaho, Victoria. Yung hindi kailangan ng ethics. Ikaw, simula ni Victoria. Tumahimik ka nga, sabi ni Laura, lumapit. Kapatid ko yan ang pinagsasalitaan mo. Kapatid kong asawa ang natulugan mo. Kapatid kong pagkakataon sa pagkakalagnat mo ang ginamit mo para sa quickie. Tumawa si Alex, matalas at mapait. At isipin mo na pakakasalan pa sana kita. Diyos ko, ang tanga ko. Alex, please. Lumapit si Victoria sa kanya. Nagsisimula ng tumulo ang luha. Mahal kita. Wala siyang halaga sa akin. Nagkamali lang ako. Itinaas ni Alex ang kamay. Tama na. Sobra na ang kasinungalingan. Kinuha niya ang engagement ring sa bulsa niya. Siguro kinuha niya sa loft niya. At ibinagsak sa mesa. Tumalon ito at nahulog sa gravy boat. Tapos na tayo. At bago mo pa subukang magsalba, tawagan ko na ang nanay mo. Sinabi ko na lahat. Sobrang disappointed siya. Gumawa si Victoria ng tunog na parang nasasakal. Ano ang pakiramdam? Tanong ko sa kanya. Masira ang buhay mo sa harap ng audience. Malaman ng mga tao na hindi mo makontrol ang lahat ng sekreto mo. Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang bag at tumakbo sa pinto. Narinig namin ang pinto na sumara at makina na umandar. Nag-screech ang gulong habang umaalis siya. Natigilan si Alex sandali. Parang nawawala. Sorry, sabi niya sa akin. Sorry na kailangan mong pagdaanan ito. Salamat sa pagpunta, sabi ko. Alam kong hindi madali. Deserve nila, sabi niya. Paeho silang deserve. Tiningnan niya si Marco na nakatayo pa rin hawak ang divorce papers. Duwag ka at tanga. Sana napagtanto mo kung ano ang nawala sa'yo. Tapos umalis din si Alex. May dignidad pa rin kahit paano. Kami na lang ni Marco, ni Laura, ni James, witnesses sa sakuna. Umalis ka, sabi ko kay Marco. Mahina ang boses. Bahay ko to, sabi niya.
Pero wala nang lakas ang boses. Bahay ko to, pagwawasto ko. Tingnan mo ang deed. Iniwan sa akin ni Lola ang down payment. Nasa pangalan ko ang bahay, at ayon sa divorce papers na hawak mo, akin ito kasama ang kalahati ng lahat, kasama ang ginastos mo kay Victoria. Hindi mo pwede. May magaling akong abogado na nagsasabing pwede. At may proof ako na ginamit mo ang marital funds sa affair mo, na nagbibigay sa akin ng leverage. Dalawang option ka. Pirmahan mo ang papers at tanggapin ang terms ko. O labanan mo ako sa korte at magiging public record lahat ng ito. Ikaw ang bahala. Tumingin si Marco sa paligid ng dining room. Magandang mesa na inayos ko. Pagkain na lumamig na, wine glasses, may blanco, may puno, ang gravy boat na may diamond ring na kumikinang. Hindi ko sinasadyang saktan ka, sabi niya. Pero sinaktan mo ako, sabi ko. Sinira mo ako. At wala ka man lang dangal na sabihin sa akin ang totoo. Ginawa mo akong tanga. Ang walang kamalay-malay na asawa na hindi alam na niloloko siya ng asawa. Pinaiyak mo akong mag-isa sa mga babi natin habang kasama mo siya. Bumigay ang boses ko sa huling salita. Nagsisimula ng matunaw ang yelo na yumakap sa akin. Sorry ako, bulong niya. Hindi sapat ang sorry, sabi ko. Lumayas ka na sa bahay ko. Parang gusto niyang magsalita pa, pero lumapit si Laura. Narinig mo siya. Umalis ka. Tumayo rin si James. Tahimik pero nakakatakot. Outnumbered at outmaneuvered si Marco. At alam niya. Kinuha niya ang divorce papers. Pumunta sa hallway at kinuha ang coat niya. Sa pinto, lumingon siya. Mahal kita, sabi niya sa huling pagkakataon. Hindi ako naniniwala, sabi ko. Sa tingin ko hindi mo alam kung ano ang pag-ibig. Sumara ang pinto sa likod niya. Nabuhos na sa wakas ang lahat. Bumagsak ako sa upuan, tinakpan ang mukha ko, at umiyak. Lahat ng sakit na pinigilan ko sa loob ng mga buwan ay lumabas. Naroon agad si Laura, niyakap ako, pinagsama-sama ako habang nagkakawatak-watak ako. Andito ako. Bulong niya. Andito ako, bunso. Ligtas ka na. Nawala si James. Narinig ko siyang nag-uusap sa mga bata. Pinapanatag sila. Sweet James, palaging alam kung ano ang gagawin. Umiyak ako hanggang wala na akong mailuha. Hanggang sumakit ang lalamunan ko at namamaga ang mata ko at sumasakit ang dibdib ko sa lakas ng paghagulgol. Sa wakas, tumingala ako. Ayos na ako, sabi ko. Hindi, mahinang sabi ni Laura. Pero magiging ayos ka. Tiningnan ko ang dining room. Ang magandang mesa na inayos ko. Pagkain na lumamig na. Wine glasses. Ang gravy boat na may diamond ring na kumikinang. Ang gulo. Tumango si Laura. Pero ginawa mo. Pinagtanggol mo ang sarili mo. Pinaharap mo sila sa katotohanan. Sulit ba? Tanong ko. O sinira ko lang lahat dahil sa galit? Tahimik si Laura sandali. Tapos sabi niya, ano ang iniwan nila sa'yo? Asawa na hindi ka mahal. Marriage na puro kasinungalingan. Future na nakabase sa pagtataksil. Hindi mo sinira ang kahit ano na worth keeping. Nilinis mo lang ang daan para sa mas maganda. Gusto kong maniwala sa kanya. Gusto kong maniwala na may purpose ang sakit na ito. Na ang abo ng dating buhay ko ay magiging pataba sa bago. Pero sa sandaling yon, nakaupo sa gitna ng wreckage ng Christmas Eve dinner, wala lang akong nararamdaman. June 15, anniversary ng pangalawa kong pagkakunan. Anniversary ng pinakamalupit na pagtataksil ni Marco. Pero ngayong taon, ibang meaning na. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa banyo ng bagong renovete na master suite ko. Suite ko na, sa bahay ko, at halos hindi ko makilala ang babaeng nakatingin pabalik. Mas payat, mas matalas. May iba sa mata niya na wala noon. Hindi eksaktong katigasan, kundi clarity. Ang clarity na dala ng pagkasunog ng mga ilusyon. 6 na buwan mula sa Christmas Eve dinner na yon. 6 na buwan mula nang sinunog ko ang buhay ko at pinanood ang mga piraso. Brutal ang aftermath. Pinirmahan ni Marco ang divorce papers sa loob ng 1 linggo. Wala naman siyang choice talaga. Walang awa si Ate Vivian Perez. Nikatalog niya ang bawat hotel charge, bawat dinner, bawat alahas na binili kay Victoria gamit ang pera namin. Sa huli, umalis si Marco na dala ang sasakyan niya, damit, at mga 30% ng assets namin. Akin ang bahay, savings, at dignidad ko. May ilang beses siyang sumubok mag-apologize sa unang mga linggo. Mahabang email na dinelete ko nang hindi binabasa. Voicemail na trinash. 1 beses siya pumunta sa bahay at tinawagan ko ang pulis. Pagkatapos noon, sa abogado na lang ang communication. Nabalitaan ko sa common friends na sinubukan niyang makipagbalikan kay Victoria pagkatapos ng lahat. Pumunta raw siya sa loft niya
na may dalang bulaklak at apologies, na pwede na raw silang magsama ng open. Isinara raw ni Victoria ang pinto sa mukha niya. Kasi may sariling problema si Victoria. Ang ethics complaint ko ay nag-trigger ng investigation ng Philippine Psychology Board. Natuklasan nilang habang nagtatrabaho siya ay may affair siya sa may asawa. Malinaw na violation ng ethical standards na ipinangako niyang susundin. Nasuspend ang lisensya niya ng 2 taon. At kailangang sumailalim sa sarili niyang therapy at ethics training bago siya pwede ulit mag-apply. Nawalan ng clients ang practice niya. Agad siyang tinanggal ng Family Wellness Center. Hindi nila kayang i-risk ang skandal. Ang professional reputasyon niya na itinayo ng mahigit 10 taon ay nawasak sa ilang linggo lang. Umalis siya ng Maynila. Nabalitaan kung bumalik siya sa kanila sa Batangas. Nakikipag-live sa nanay niya. Yung nanay na sobrang disappointed nang malaman na sinungaling at homewrecker ang anak niya. Isang beses lang nag-reach out sa akin si Alex. Mga 1 buwan pagkatapos ng Pasko, nagkape kami. 2 sugatan na sundalo na nagkukumpara ng peklat. Gusto ko pa rin sanang kamuhian ka. Sabi niya, hinahalo ang espresso. Dahil isinama mo ako sa bangungot na yon. Pero hindi ko magawa. Iniligtas mo ako sa pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Kumusta ka? At ikaw? Tanong ko. Nagkibit balikat siya. Minsan okay, minsan hindi. Minahal ko siya, o minahal ko kung sino ang akala ko siya. Wala na pala talagang ganoong tao. Lubos ko yun naintindihan. At ikaw? Tanong niya. May regret ka ba? Nag-isip ako. Totoo akong nag-isip. Wala. Sa wakas sabi ko. Regret ko ang kasal. Regret ko ang 7 taon na sinayang ko sa taong hindi worthy. Pero yung dinner, yung paglantad, kailangan nilang magbayad. Ang mga tao katulad nila tumitigil lang kapag pinilit sila. Tumango si Alex. Kung worth it, sa tingin ko sobrang tapang mo. Tapang o baliw? Pareho siguro. Yun ang pinakamagaling na tao. Naghiwalay kami bilang kaibigan, o man lang alis, pinag-isa ng shared experience ng pagtataksil ng 2 tao. Ngayon, 6 na buwan pagkatapos, nagbipis pa rin ako. Pero nagtatayo na rin ako ng bago. Iba na ang bahay ngayon. Nag-redecorate ako. Tinanggal ang presensya ni Marco Room BY Room. Ang kwarto namin noon ay sanctuary na ng soft grays at blues na may bagong furniture at bagong bedding na hindi niya nahawakan. Ang office niya ay naging art studio ko. Nagsimulang magpinta ulit ako. Bagay na itinigil ko noon dahil palagi niyang kailangan ang space para sa gaming rig niya. Tumigil ako sa freelance graphic design at nagtayo ng sarili kong design agency. Maliit pa, ako lang at 2 employees, pero akin, sa terms ko, at umuusad. Essential ang therapy. Nagsimula akong magpatingin kay Yar Elena Rodriguez. At hindi nawala sa akin ang irony na couples therapist pa rin. 2 linggo pagkatapos ng Pasko, tinulungan niya akong iuntangle ang gusot ng emotions, ang trauma ng pagtataksil, ang complicated grief ng pagkawala hindi lang ng asawa, kundi ng future na inakala ko. Nagluluksa ka sa isang kamatayan. Sabi niya sa isa sa mga unang session. Kamatayan na marriage mo, pero pati ng tiwala mo, innocence mo, paniniwala mo sa kwento na ikinukwento mo sa sarili mo tungkol sa buhay mo. Tama siya. Nagluluksa ako, pero dahan-dahan, masakit, gumagaling na rin ako. Si Laura ang naging bato ko sa lahat. Tumira siya ng 1 linggo pagkatapos ng Pasko. Tinulungan akong i-empake ang gamit ni Marco. Nagyakapan ako kapag umiyak ako. Pinilit akong kumain kapag parang abo ang lasa ng pagkain. Tumatawag siya araw-araw sa loob ng mga buwan para i-check kung ayos lang ako. Sobrang proud ako sa'yo. Sabi niya noong 1 linggo. Ang lakas ng loob ng ginawa mo. Maraming babae ang lalamunin na lang. Magkukunwaring ayos lang. Papayag na sirain ng tahimik. Hindi ikaw. Laban ka. Laban ako at nanalo ako. Pero minsan parang walang laman ang tagumpay. Lalo na sa mahihirap na araw. Kasi ang totoo, hindi ko gusto maging warrior. Gusto ko lang maging asawa, ina, babaeng may simple at masayang buhay. Pero kasinungalingan pala yung buhay na yon. At itong buhay na magulo, masakit, at totoo, akin na. Tumunog ang phone ko. Text mula sa hindi kilalang number. Nakumpol ang tiyan ko. Minsan sinusubukan pa rin ni Marco na mag-contact mula sa ibang phone. Pero pagbukas ko, hindi siya. Alam kong weird ito, pero gusto ko lang magpasalamat. Jennifer ako. Nag-date ko si Marco. Blies ang keyword. Hindi niya binanggit na recently divorced hanggang nakita ko ang number mo sa blocked contacts niya at nag-research. Nung kinumpronta ko siya, sinubukan niyang magsinungaling pero nakita ko ang divorce records. Gusto ko lang malaman mo na nailigtas mo ako sa malaking gulo, salamat sa paper trail mo.
Salamat sa pagiging matapang na i-document ang lahat. Matagal kong tiningnan ang message. Tapos sumagot ako. Sorry na kailangan mong harapin siya. Pero masaya ako na nalaman mo bago pa siya makasakit ng totoo. Good luck. Kaya pala sinusubukan na ni Marco na muling isulat ang history. Humanap ng bagong biktima. Nakakadiri sa tiyan ko, pero pinatibay rin ang resolve ko. Tama ang ginawa ko, ang brutal, masakit, public na bagay, pero tama. Kasi kung tahimik akong nag-divorce, kung tinago ko ang mga sekreto niya, alis siya na buo ang reputasyon. Ipapinta ang sarili niya na biktima ng failed marriage. At si Victoria, magpapatuloy ang career niya na nagpapayo sa mga vulnerable habang siya mismo disyones. Sa halip, pareho silang nagbayad ng totoong consequence. Hindi perfect justice. Biro rin ang buhay na magbigay nun. Pero reckoning. Tiningnan ko ang kalendar sa phone ko. June 15. Isang taon na ang nakakalipas. Nasa hospital ako nawawalan ng babi, habang kasama ng ibang babae ang asawa ko. Pinakamasamang araw ng buhay ko yon. Pero nakaligtas ako. Nakaligtas ako sa lahat. Nagbihis ako. Shoot ang running gear ko. Nagsimula akong tumakbo noong Pebrero. Kailangan ko ng outlet sa galit at lungkot na biglang sumusulpot. Ngayon 5 mails ako tuwing umaga. Pinipilit ang katawan ko hanggang tumahimik ang isip ko. Habang tinatali ang sneakers ko, naisip ko ang babaeng ako isang taon na ang nakaraan. Walang kamalay-malay, mapagtiwala, naniniwalang sapat ang pag-ibig at katapatan. Naniniwalang kung mabuti ako, matiyaga, understanding, magiging ayos ang lahat. Wala na yung babaeng yon. Patay at nakalibing sa ilalim ng wreckage ng Christmas dinner na yon. Ang babaeng ako ngayon alam na hindi deserve ng ilang tao ang pasensya. Na ang pagiging mature sa disrespect ay isa pang paraan ng pagdanggap ng abuse. Na minsan ang tanging appropriate response sa pagtataksil ay scorched earth. Lumabas ako sa umaga ng Hunyo. Sariwa ang hangin na may amoy ng mga rosas na itinanim ko sa harap ng hardin. Rosas ko, hardin ko, buhay ko. Nagsimula akong tumakbo. Nahanap ng paa ko ang RAYTM sa pamilyar na daan sa subdivision. Habang tumatakbo, may gumalaw sa loob ko. Hindi eksaktong kapatawaran. Hindi pa ako dun. Siguro hindi na. Pero may katulad ng acceptance. Ito na ang kwento ko. Hindi ang fairytale na inakala ko, kundi mas komplikado, mas totoo. Kwento ng pagtataksil at survival, ng paggabasag at muling pagtatayo, ng paghihiganti at redemption. At hindi katulad ng kwentong sinubukan isulat ni Marco at Victoria, kung saan ako ang tanga, ang hadlang, ang babaeng sobrang wasak para mapansin ang nangyayari sa ilalim mismo ng ilong niya. Itong kwento akin. Kinuha ko ang kontrol ng narrative. Ako ang nagsulat ng ending. O siguro hindi ending. Siguro katapusan lang ng isang chapter, at simula ng bago. Tumunog ulit ang phone ko. Text mula kay Laura. Huwag kalimutan ang dinner mamaya sa bahay namin. Si Jaime ang mag-grill. Miss ka na ng mga bata, call tita. Ngumiti ako. Call tita. Gusto ko yung tunog nun. Sumagot ako. Hindi ko palalagpasin. May dala akong wine. Yung maganda ha. May ipagdiriwang. Ano naman? Balik text ni Laura. 6 months divorced. 6 months na hindi na ako tumatanggap ng kahit anong kalokohan. 6 months na naging strong. Independent woman na palagi kong alam na ako. Dumaloy ang luha sa mata ko, pero maganda ang luha. Luha ng pasasalamat. Tumakbo ako ng mas mabilis, mas hinigpit ang sarili. Nararamdaman ang pagtibok ng puso ko at pagkasunog ng baga ko. Buhay sa paraang hindi ko naramdaman sa maraming taon. Kasi ganito ang pagtataksil. Pwede kang sirain. Pwede kang gawing wala. Iwan kang nagtatanong sa lahat ng akala mong alam mo, tungkol sa sarili mo at sa mundo. Pero pwede ka rin nitong gawing mas matibay, hindi masisira. Akala ni Marco fragile ako. Ginamit niya ang lungkot ko, vulnerability ko, tiwala ko bilang sandata laban sa akin. Lubos niyang hindi ako ni-rate. Bumalik ako sa tapat ng bahay ko. Bumagal para mag-cool down. May nakapark na kotse sa harap. Silver sedan na hindi ko kilala. Agad akong nag-alarm, pero bumukas ang driver's door at bumaba ang isang babae. Bata pa, mga 25, red hair at kinakabahan ang mata. Tumayo siya sa tabi ng kotse niya. Halatang naghihintay sa akin. Pwede ko po bang matulungan? Tanong ko, maingat. Kayo po ba si Reyes? Tanong niya. Well, hindi na Reyes, siguro. Ara po ako. Sino ka? Anna ako. Super awkward ito. Friend ako ni Jennifer, yung nag-text sa'yo kanina. Sinabi niya sa akin kung ano ang ginawa ni Marco sa'yo. Sa inyo pala. At ako, huminga siya ng malalim. Waitress ako sa BGC Bistro. Nakita ko palagi si Marco,
last year, na may kasamang babae, na hindi ikaw. Nag-serve pa ako sa kanila ng ilang beses. Sobrang sweet nila sa isa't isa. At naalala ko na naisip ko kung gaano kasakit na halatang may niloloko siya. Muling tumibok ng mabilis ang puso ko, pero hindi na dahil sa takbo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Patuloy ni Anna. Hindi kita kilala. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. At honestly, akala ko hindi ko business. Pero sinabi sa akin ni Jennifer ang nangyari, kung paano mo siya inilantad. At kinuha niya ang phone niya. May pictures ako nila. Hindi ko alam kung bakit ko kinuha. Siguro akala ko may makakailangan ng proof someday. Scene save ko. Inabot niya ang phone niya sa akin. Tiningnan ko ang screen. Si Marco at Victoria sa private booth sa BGC Bistro. Hawak ni Marco ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Paehong tumatawa. Petsa. March 2022. Mahigit 1 taon at kalahati na ang nakakalipas. Mga buwan bago ko pa akalain na nagsimula ang affair. Marami pa, mahinang sabi ni Anna. Sa ibang petsa, pwede ko isend sa'yo kung gusto mo. Naisip ko lang malaman mo kung sakaling sabihin niya na 6 months lang o hindi naman seryoso o anong kasinungalingan na sinasabi niya ngayon. Tiningnan ko ang batang babaeng ito. Estrangherong nag-ingatan ng sekreto ng mahigit 1 taon at inialay na ito sa akin na parang regalo. Salamat, sabi ko, makapal ang boses. Nag-email siya sa akin mismo sa kalye. Tumunog ng paulit-ulit ang phone ko habang dumarating ang mga larawan. Ebidensya, proof, bala. Kung sakaling labanan ni Marco ang settlement o baguhin ang history. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ko. Nagkibit balikat si Anna. Kasi yung mga lalaki katulad niya palaging nakakalusot. Nagloloko, nanloloko, at lumilipat sa susunod na babae. At walang humihinto sa kanila. Pero ikaw, pinahinto mo siya. At gusto ko tulungan na siguradong hindi na siya makakalusot. Sumakay siya ulit sa kotse niya, pero bago umalis, binaba ang bintana. Legend ka pala talaga. Alam mo yung ginawa mo sa Pasko. Sinabi sa akin ni Jennifer ang buong kwento. Kumakalat na. Babae sa babae, nagbababala sa isa't isa. Marami ka nang nailigtas na babae sa sobrang sakit. Tapos umalis siya. Iniwan akong nakatayo sa bangketa na puno ng proof ang phone at puno ng halos pag-asa ang puso ko. Pumasok ako, naligo, at umupo sa harap ng laptop ko. Nagbukas ako ng bagong document at tinitigan ang blank page. Mga buwan nang may nagtatanong sa akin kung isusulat ko ba ang nangyari. Kaibigan, ang therapist ko. Kahit isang literary agent na nakarinig ng second hand at naisip na magandang book. Palagi kong sinasabing hindi. Masyadong masakit, masyadong personal, masyadong raw. Pero doon sa kalye, nang tawagin akong legend ni Anna, nang marinig kong kumakalat ang kwento ko, na tumutulong sa ibang babae, siguro oras na. Nagsimula akong mag-type. Sinabi sa akin ng asawa ko na isasama ang ex niya sa Christmas Eve dinner natin. Maging mature daw ako. Tumango ako, syempre. Ang hindi niya alam, inimbita ko na rin ang fiance niya sa hapagkainan na naging eksena na hindi malilimutan ng pamilya ko. Ito ang kwento kung paanong natuklasan ko ang pagtataksil ng asawa ko. Naglano ng paghihiganti, at nakuha ko ulit ang buhay ko. Mabilis na lumabas ang mga salita kaysa sa kaya kong itype. Buong kwento mula sa pagkakita ng messages sa anniversary hanggang sa confrontation sa Pasko, at ang aftermath na nagpapatuloy pa. Nagsulat ako ng oras-oras. Tumigil lang kapag nangalay ang daliri ko at masakit na ang mata ko. Nang tumingala ako, papatakip na ang araw. Nagpipinta ng orange at gold ang studio ko. 30 pages na ang nasulat ko. 30 pages ng katotohanan, sakit, galit, at sa huli survival. Sinsave ko ang document. Paghihiganti ko, ang maganda, draft 1. Tumunog ang alarm ng phone ko. Oras na para maghanda sa dinner sa bahay ni Laura. Isinara ko ang laptop at tumayo, nag-inat. Masakit ang katawan ko sa magandang paraan. Parang nailabas ko ang isang nakakalason. Habang nagbibihis, naisip ko ang future. Ang totoong future, hindi ang fantasy na hinawakan ko sa marriage ko. Hindi ko pa alam kung ano ang hitsura nun. Siguro tapusin ko ang buo. Siguro makakilala ako ng bago someday, isang totoong. Deserve ng tiwala ko. Siguro manatili akong single at magtayo ng empire, at maging eccentric aunt na nag-spoil sa mga anak ni Laura. Ang alam ko lang, honest ito, ang buhay ko. Kinuha ko ang susi at ang bote ng mamahaling wine na binili ko para ngayong gabi. Talagang celebration, at pumunta sa pinto. Habang isinasara ko ito, lumingon ako sa bahay ko, sanctuary ko, bagong simula ko. Sa porch, tumigil ako, huminga ng malalim,
at ngumiti. Hindi ang ngiti ng dating ako, malambot, mapagtiwala, at walang muwang. Ang ngiti ng babaeng naging ako ngayon, matalas, matatag, hindi masisira. Ngiti ng babaeng niloko, nabasag, dumaan sa impyerno at lumabas sa kabilang dako, hinulma ng apoy. Sumakay ako sa kotse ko at nag-drive papunta sa bahay ng kapatid ko. Papunta sa tawa at pamilya at pag-ibig na totoo. Sumisikat ang araw sa likod ko at papalubog na sa harap. Mga bituin nagsisimula ng lumitaw. Sa likod ko, ang nakaraan. Sa harap, ang hindi pa alam. At sa unang pagkakataon sa isang taon, hindi na ako natatakot. Handa na ako. 3 linggo pagkatapos ma-publish, bestseller na ang book. Paghihiganti ko, ang maganda, paano ko inilantad ang panloloko ng asawa ko, at nakuha ko ulit ang buhay ko, ay lubos na nakakakonekta sa mga mambabasa sa paraang hindi ko inasahan. Libo-libong babae ang nagsulat sa akin. Nag-share ng sarili nilang kwento ng pagtataksil. Nagpapasalamat sa akin sa pagbibigay sa kanila ng lakas ng loob na ipaglaban ang sarili. Nag-interview ako, podcast, binili ng streaming service ang rights para sa limited series, at sa gitna ng lahat, patuloy kong itinayo ang buhay ko. Lumaki ang Design Agency. 5 pa akong empleyado. Bumili ako ng vacation house sa Batangas. Nag-travel ako, Paris, Tokyo, Barcelona, lahat ng lugar na palagi niyang sinasabi na pupuntahan natin someday. Mag-isa ako, at sobrang saya. Sinubukan ni Marco na idemanda ako for defamation nang lumabas ang book. May cease and desist letter ang abogado niya na sinasabing sinira ko raw ang reputasyon niya. Tawa ng tawa si Ate Vivian nang ipakita ko sa kanya ang letter. Lahat sa book totoo at may dokumento, sabi niya. Absolute defense ang katotohanan. Demandahin niya. Ililibing natin siya. Hindi siya nagdemanda. Puro hangin lang ang letter. Huling desperadong pagtatangka na makontrol ang kwento. Hindi niya kaya. Nasa labas na ang katotohanan. At pinalaya ako nito. Tungkol kay Victoria, nabalitaan kong lumipat siya sa isang maliit na bayan sa Quezon at receptionist na lang sa dental clinic. Permanently revoked ang therapist license niya pagkatapos ng pangalawang ethical violation na lumabas. Apparently, hindi ako ang unang pamilya na sinira niya. Hindi ako nagmalaki sa pagkakabagsak niya. Nakuha ko na ang paghihiganti ko. Naipunto ko na. Pagkatapos noon, cautionary tale na lang siya. Reminder na may consequence ang mga ginagawa. Nag-reach out si Alex nang lumabas ang book. Binasa niya at gusto akong pasalamatan sa pagpapalit ng pangalan niya at sa pagiging fair sa kanya sa kwento. Pwede mo akong pinahiya, pero ginamot mo ako ng may respeto. Pinahahalagahan ko yon. Naging tunay na magkaibigan kami sa taon. Pinag-isa ng shared experience at mutual healing. May bago na siyang girlfriend, nurse sa hospital niya. Mabait at totoo. Wala kahit kaano-ano kay Victoria. Mukha silang masaya. At ako, nakatayo ako sa studio ko tinitingnan ang canvas sa harap ko. Nagsimula na akong magpinta talaga, hindi lang double. Abstract ang obra. Pula, itim, at matatalim na puting linya, sakit at galit at survival, magkakasama. Tumunog ang phone ko. Si Laura. Hoy bunso, sabi niya nang sinagot ko. Ano plano mo sa Pasko ngayong taon? Pasko. Hindi na masakit ang salita. Hindi na ako naalala ng basag na baso at konfrontasyon at katapusan ng lahat. Ngayon pamilya lang ang ibig sabihin. Pareho lang ng nakaraan, sabi ko. Maliit na dinner. Kayo, ako, ilang kaibigan, siguro. Perfect. Hinihiling na ng mga bata kung gagawin mo ulit yung chocolate cake. Siyempre. Nag-usap pa kami ng ilang minuto. Naglano, tumawa sa wala. Normal, magandang usapan ng magkapatid. Pagkababa ko, tiningnan ko sa labas ng bintana ang unti-unting pag-ulan ng snow. December sa Maynila, nagiging malinis, puti, at bago ang lungsod. Isang taon na ang nakalipas. Sinunog ko ang buhay ko sa Christmas Eve dinner table. Sinira ko ang mariage ko. Inilantad ang 2 sinungaling. At dumaan sa apoy para marating ang katotohanan. At ngayon, 1 taon pagkatapos, nakatayo ako sa abo. Tinitingnan kung ano ang itinayo ko mula sa mga guho. Maganda ito. Hindi ang ganda ng innocence o walang muwang na saya. Ang ganda ng survival, ng strength na nakuha sa paghihirap, ng buhay na itinayo sa pundasyon ng katotohanan sa halip na kasinungalingan. Kinuha ko ang paintbrush ko at nagdagdag ng isa pang stroke sa canvas. Isang linya ng ginto na humihiwa sa dilim. Matigas. Tunay na pag-asa. Tumunog ang phone ko. Text mula sa hindi kilalang number. Salamat sa book mo. Nakita ko ang messages sa phone ng asawa ko kagabi. Lano ko sana kunyari hindi ko nakita, pero naalala ko ang kwento mo.
Kukumprontahin ko siya ngayong gabi. Sumagot ako, hindi mo kailangan ng swerte. Kailangan mo ng tapang. Meron ka na nun. Kaya mo yan. At kung kailangan mo ng tulong, mag-reach out ka. Hindi ka nag-iisa. Kasi ganito ang pag-survive sa pagtataksil. Kinokonekta ka nito sa lahat ng iba pang dumaan sa daan na yon. Lumilikha ito ng network ng mga mandirigma. Lahat tayo may peklat pero nakatayo. Binitawan ko ang phone at tiningnan ang painting ko. Ang buhay ko. Sinubukan ni Marco na sirain ako. Niloko niya ako, tinaksilan, ginamit ang sakit at pag-ibig ko bilang sandata laban sa akin. Pero nakaligtas ako. Higit pa sa nakaligtas. Umunlad ako. At yun ang pinakamagandang paghihiganti. Hindi ang confrontation sa Pasko. Kahit satisfying yon. Hindi ang divorce settlement. Kahit fair yon. Kahit ang book. Kahit successful yon. Ang pinakamagandang paghihiganti ay ito. Ang mabuhay ng maayos, ang maging masaya, ang magtayo ng totoong maganda mula sa sinira niya. Buo na ulit ako, iba sa dati, may peklat, pero mas matibay, mas matalino, mas matapang. At ginawa ko ito mag-isa. Ngumiti ako. Yung ngiti na akin na ngayon, earned at totoo. Bumaling ako sa canvas ko. May trabaho pa ako. Buhay na dapat mabuhay. Future na dapat gawin. At ngayong ito, ako na ang nagsusulat ng kwento. Wala nang magandang kasinungalingan. Puro magandang, brutal, honest na katotohanan na lang. At sapat na yon. Higit pa sa sapat. Gusto nyo ba ang kwento ko? At saang lungsod kayo nakikinig? Magkita tayo sa comments. Kung nagustuhan nyo ang kwento, pwede nyo akong suportahan sa pamamagitan ng super thanks para makapaglabas pa ako ng ganitong kwento. Maraming salamat sa inyong matamis na suporta. Excited ako sa comments nyo sa kwento. Sa screen, makikita nyo ang 2 bagong life stories na sobrang recommend ko. Marami pa sa channel ko. Huwag kalimutang mag-subscribe. Kita tayo sa susunod na life story. With love and respect.